wala kasing ganito ka ano, in a mature political system, the first line of discipline of politicians is the political party. Gets ninyo? So, ang political party, hindi yan mag-a-accept ng, masyado ang controversial, kikikatin ka namin, itong programa ng political party, dito tayo binoto, ito dapat ang ating isusulong. Pag hindi mo ito sinusulong, wala kang kwenta, tanggal ka sa party. Wala tayong ganyan. Nagigets nyo? Kaya nga tayo, gambling ang pagboto. Nagigets nyo? Kasi kung may matino kang political party system, yung mga tao, pwede maging member ng political party na yon. Tapos sila mismo yung mamimili ng magiging nominee ng party na yon. Dito, ikaw ba na botante, may say ka kung sinong pipiliin ng political party na maging natatakbo? Wala! So isa siyang laro-laro. Hindi ganyan ang totoong sistema. Dapat sa part level pala ng party, dapat yung mga tao pwede nang bumoto kung sino maging representative ng political party na yon. I-gets niyo? Kasi may talakan. Ano ba si Joey gusto niya maging member ng PDP Laban. Okay? Member ng PDP Laban, 'di ba? Ganoon naman mga botante magiging member ng mga political parties. 'Di ba kaya nga 'di ba sa Amerika meron tinatawag, are you a registered Democrat or a registered Republican or independent, what have you. Ngayon pag registered Republican or Democrat, pwede kang bumoto dun sa primary na kung sino yung magiging representative nung party emerald or magiging kandidato or something like that. So ganun din sa ibang sistema, halimbawa sa parliamentary system, etc., etc. Dito wala kang choice. Ang mamimili ng kandidato ay yung mga korap. Siyempre gusto nila, ano tayo mafia tayo dito mafia, kailangan pakisama, ganyan. Ngayon, yung mga tao, yun ang choice, yun iboboto. Kasi ang mga tao, feeling nila yung pagboto, kasi tumatak na kasi sa mga Pilipino na ang pagboto ay responsibilidad. So parang, and then that's the only time that you can have your voice. So ngayon, parang naging automatic na lang sa mga tao yung pipila ka, boboto ka, and then that's it. And you feel that you are a responsible citizen. Kasi po dapat madam, sa akin lang, the way that we combat these types of mentality, or at least dito na lang sa sa House of Representatives, is yun yung isang comment dito nagsabi kanina, kasi kanina ko pa ito iniisip paano mo ba masisiguro na yung congressman mo magfa-follow through doon sa niya, sa pinangako niya? Sa system natin wala nga po. Kasi nga po busy sila kakaimbestiga ng mga bagay na hindi naman nagmamatter at mga bagay na hindi wala kang hold sa kanila. Consequence na lang yan ng sistema. So, anong mali yung sistema? Ang mali sa sistema natin, walang party discipline. Binoboto mo kasi tao. Hindi totoong bumoboto tayo ng polisiya sa Pilipinas. Tao. Mali yun. Sa totoong politically mature na political system, you select the party. Kasi the party represents values, ideas, and policies. So yun yung binoboto mo. Dapat. Now, another suggestion, madam, is sa akin lang, sana tong nakikinig tong mga hayop na congressman na mga toys, have a town hall meeting at least twice in a year para magkuha naman ninyo yung putang inang The problem kasi, Frieza, while we want that to be done, like I said, there's really no way for us to hold them accountable on those kind of things. Because the system doesn't really hold them accountable. Doon sa kung ano pa yung pinangako nila or so ano mang inano nila. Busy po kasi silang bumuli ng Rolex Kaya nga sila kasi nga wala ngang party discipline. As simple as there's no party discipline. That's the first level of discipline. The party. Kahit saan, kahit communist, kahit democracy, kahit ganyan, it is the party that first disciplines the politician. Sana po. Well, wala kang party discipline. Wala kang ganon. So kaya parang, dahil wala tayong ganon, we cannot really demand dun sa, ay dapat ganito ang gawin ng congressman, ay dapat ganito yung it will not, it will not have any effect later on na pwede nating silang i-hold dun sa kung ano man yung reason kung bakit sila napunta dyan.
Ganon. So, yun yung problem. And you know, that is the reason why this question is posed. Yung, alam na nga natin na ganito yung sistema, alam na natin yung kalagayan ng mga botante, alam na natin yung kalagayan ng mga congressman na gagawin lang, yung mga bagay that, nagagawin nila na basically to, you know, whatever interest that will, serve them kapag nasa pwesto na sila and things like that. Who is going to be the balancer? That's why we're asking this question di ba? That's why si Colonel Harold is being asked, sa tingin ba nila, sa perspective ba niya bilang part ng men in uniform, ano ba ang lagay sa kanila? Kasi you know, we have to we have to understand, you know, the purpose really of the conversation is for us to understand kung gaano tayo kalugmok at dito sa bulok na sistema na to. And for everyone to understand, and for everyone to really, you know, tell themselves that, shit, kung magpapatuloy ito na ganito, shithole tayo forever. Yun naman talaga, shithole ka talaga forever. You're trapped. Kita mo, anything that, even if you institute something new, it goes back again. Why? Because the system is still there. You know, a good person is no match to a bad system. Okay. Teka, hindi ko alam kung bakit si Argo, ano siya, yung binablock ko siya ng binablock, pero lagi pa rin siya nag-show up. Nagbabago ng ano? Hindi, same user, baka maraming account yan or whatnot. I think troll siya. So, ang tawag dito, maggagawa lang ako ng mag-a-assign lang ako ng mga moderator para pag nakita nyo si Argo, iba nyo na agad. Kasi grabe yung grabe yung... Carlex, comment ka nga. Carlex, comment ka. Carlex Crespo. Jerp, comment ka nga. Para lang magawa ko kayo na magawa ko kayong moderator. Oh no, balik siya ng balik, no? Balik siya ng balik Ayan. Teka ha. Hindi, baka yan, Joey. Baka kasi naglalag kasi ang comment. Hindi siya real time, ang comment. Hindi, chinecheck ko rin sa chinecheck ko rin sa YouTube. Ganun pa rin lumalabas siya. Sa YouTube mo na siya binlock? Sa YouTube ko na siya binlock, bumabalik pa rin siya. I think medyo parang troll siya na bonggang-bongga. Ang tawag dito, sino pa ba to? Baka super iba-iba ang spelling, sabi ni Infinity Ultron. Infinity Ultron, kita ha, gagawin kitang moderator. Ayan. So ilagay niyo na lang siya sa timeout or whatever para hindi na siya nag-a-appear. Yan, sino pa ba pwede kong gawing dito? Baka naka-timeout lang. Hindi, pagka timeout mo siya, pwedeng 24 hours. Ayun. Ang taray, grabe yung can you make the chat subscriber only? Kawawa naman yung mga hindi subscriber, hindi makaka-comment. Ayun. Orlando Nicolas. Sino to sige, Orlando Nicolas, gawin kitang moderator ha. Ayan. So, na lang, i-assign nyo ako maging blocker from Maryland, USA. Ito. Si si Argo lang yung iba-block. Si Argo lang, wala nang iba. Pag nakita nyo yung comment niya, nyo na, ayun. Tapos yung iba, bigyan natin ng chance na mabasa yung kanilang comment. Pero kasi ito grabe sa spamming Ayun. Ayan. Okay? Ayan. Sige, okay na yan siguro. Ay, nakakatch na. Ayan. Para hindi maubos yung oras natin hindi maubos yung oras ko kakablock sa kanya. Ayan. Palagi yan nagsaspam yung Argo na yan. Oo nga grabe, no? Grabe siya, no? Parang, to? I think sa troll farm to. Baka maraming troll farm na ang pangalan Argo Bingot. Oo. I think ganun na nga. Iba-iba sila. Iba-iba sila. Iba-iba. Kasi pag pinuntahan yung account, iba-iba yung spelling nung pinakapangalan niya. Oo. Troll farm yan, madam. Oo nga So, paki-block, please. Sino pa ba pwedeng maging dito? Ayan na naman. Oh, grabe, no? Grabe siya, no? Hindi, ang ko lang doon sa comment ni Colonel, no? Sabi niya, gusto niyo magkudeta kami? Ganyan, instigator. Ako naman parang, gusto niyo nga kami magpakamatay. Gusto niyo nga kami ilaban sa gera sa China Kaya parang,
Hindi mo nag-gets? Parang, Colonel, na ganito yung demand ninyo sa taong bayan. Ordinary citizen. Ordinary citizen na dapat handa kayong mategi para sa bayan, tapos hindi nyo kayang tumegi ng korap? Be, kung siya ay nagbibenta sa inyo ng sabon, at sabihin niya, gamitin mo tong sabon kasi itong sabon bongga sa'yo. Tapos sabi mo, ay, magsabon ka muna. Ay, hindi. Hindi bibili niyo yung sabon? Diba? So, can you imagine? Ang lakas-lakas ninyong mag-demand sa taong bayan, bantayan natin ang WPS. Handa dapat kayong mamatay. Mamatay kayo. Manage mo naman siya. Colonel, okay na naman kayong titegi ng korap na official. Ay, hindi po pwede yan. Kudeta yan. Ay, putang ina. Remember, diba? Kung singilan lang naman, the military, your allegiance is not to the leader per se. Your allegiance is to the Constitution. Diba? To the people. Diba? So parang, saan napunta yun? Diba? Hindi nga. Parang, come on. Diba? Na parang, reserve pa. Hindi dapat, kayo, first in line. Ito yung sabi niya, as long as di ka daw na may personal misas, okay lang daw ginagawa mo. Bawi na lang daw sa election. Ayun na nga. Bawi na election ever! Just man! Hindi ka na nga makakabawi sa election. Ibuboto mo si Sara. Ibuboto mo si Sara. Okay. Sara 6 years. After 6 years, babalik uli yan with a revenge. Correct. It's like what happened. With vitamins A, B, C, D, and E. Ginkgo biloba, Just like with Dico, si Digo na nga, talagang marami siyang winasak eh. Pagka girl, the corrupt has a very good way in hiding himself behind who is famous. Pero, sabi ni Justic, di si Basti Duterte, kayo naman parang kayo nagpaplano, no? Pagkatapos si Sara, si Basti naman susunod. Bakla, hindi niya talaga alam kung paano tumatakbo ang politika sa Pilipinas, no? Ayun. So, yun nga yung point. I think yun yung talagang gusto nating iparating na ano po ba kasi talaga ang option ng mga sino ang magtatanggol sa tao? Election na nga lang daw. So, iboboto mo uli yung same people kasi sila rin naman tumatakbo. Kaya rin sila tumatakbo kasi sila lang ay perang ang takbo. Kaya nga sila may pinakamalaking na kinurap. So, paano ka makakabawi? So, ibig sabihin ni Colonel, magdusa kayo. Correct. And year after year, no, sa totoo lang, we are made to believe na, sige, meron kang option. Pumili tayo ng politiko na talagang magmamahal sa bayan, talagang gagawa ng kinembot, ganyan. Hindi nga natin sure. Every election at after ng election, napapatunayan nga natin na walang ganun. Diba? Na walang ganun. So, ngayon, kapag nandito na tayo paulit-ulit at dumating na tayo doon sa sukdulan at wala naman talagang walang break in case of emergency dito sa bansang to. Na kapag kunwari, talagang fuck up na yung nangyayari and it's not good for the health of the nation, who's gonna stand up? Kasi nga, ako hindi pa dumadating sa consciousness ng mga Pilipino. Maybe it's not the right time, maybe we're not gonna be there. Maybe we're a nation meant to destroy itself eventually. Nations don't last forever. They collapse. They disintegrate. And don't ever think that the Philippines will be forever, especially with the things are going. Maswerte ka na. Ilang mag-100 years pa lang independent Philippines eh. So, maswerte ka na kung umabot ng intact ang Pilipinas ng 200 years. Maswerte na yan. Diba? But the thing here is that I think the future of the Philippines is it will disintegrate. Face its natural death. All nations collapse and etc. Lalo na wala namang history of if we're not going to figure out yung ganitong na if as a nation we don't figure out that we are trapped, we don't figure out that we do not really have an option and we're not going to act on it to change it, wala na. Magdi-disintegrate. Talagang na lang to yung will collapse eventually. Kasi magdi-disintegrate na lang talaga tayo. I mean, whatever we have right now, Rome, the mighty Rome collapsed.
don't ever think that you'll be forever, no? Na ang Pilipinas. Is it a scary thought? No, it's just a natural progression of things like that. I'm not like, ngayon, the thing is, kung bakit hindi ka makakabangon ulit, why it's going to disintegrate, etc. It is because there's nothing in Philippine mentality right now that an entire generation would be willing to go through suffering for the good of the next generation. We don't have that yet. Diba? Kaya itong sinasabi ni Kabuyok na, ay, magkukudeta. Bakla, if that's kind of suffering is needed in order to destroy the old system, why not? If the military is not going to take ownership, that they are necessary in putting things into order. Wala na talaga tayo nung una nga parang sabi ko, ako nung naririnig niyo naman at sinasabi ko rin naman talaga yun sa live ko na let us make it easier for the military to make a decision. Na kailangan makita nila yung sentiment natin, kailangan makita nila kung ano yung natin, ganyan. But it's gonna be very, very difficult to mount mass movement here in the Philippines. Because you need money in order to have a massive movement. Because we need money. That's first. In fact, di ba even long time ago, we talk about it already na yung na yan, hindi kung sakali pipiliin yung ruta na yan, it's gonna be very difficult because it's difficult to sustain a movement, let's say 1 week. Etong movement na to, in order for this administration to be kicked out of its position, it's not 1 week will not do it. It's 2 weeks not, will not do it. Well, that's just going to be a change of person. The thing is, what you want is a change of system. And that will not only require 1 week. You need to have an organization, you need to inform people, you need to open minds, change hearts, etc. while at the same time having an organized group. And that requires a lot. That requires crazy people to do it. People who would okay na ako, I'm really willing to magpakategi. You don't have parang wala pang hindi nagkaroon ng ganong mentality ang mga Pilipino. Correct. Wala pa tayo doon sa gusto nating i-sacrifice yung mga sarili natin for the future generation. Wala pang ganon. It's the difference with China kasi nga si Ian Ryder nagtatanong siya bakit nag-survive ang China at ang Roman Empire. Hindi. Ganyan. Well, the simple answer there is that they have a long history of the people making sacrifices. So parang alam din nila na master na nila ang panahon na if they want to really change the previous system because it's too much, una may reform. Kung hindi na madahan sa reform, we're gonna have a revolution. Ngayon, alam nila pag nagkaroon ng revolution, they know, all of them know it since time immemorial that there is going to be a period of adjustment. Na talagang it's the tightening of the belt hanggang maayos yung affairs. Nagigets niyo? Hanggang maayos natin yung internal affairs. So that is the cycle. Wala sila pakialam kung anong sasabihin ni Poncio Pilato sa labas. Bakla amin to, bansa namin. Natapos mo na yung libro sa Yeah. Nagigets yung ganun siya, paulit-ulit siya. Kaya kita mo to kay Mao. Ganun din. That's why you cannot diba si Mao, nag-revolution. Ano nangyari? Ano unang ginawa nila? Okay, magkakaroon tayo ng self-sufficient. Ano nangyari? Nagkamatay, ang dami nilang ginawa na mali, palpak, etc. But they learned from that mistake. Because it's their mistake. Nagets mo? Mali itong ginawa. They never lost their vision, They never lost their vision. No. Meron sila. So it is an entire generation. It is an entire society, group of people willing to sacrifice for the next generation. It's always been like that. Ngayon, tatanungin yung Pilipinas, do these people willing to sacrifice right now in order for the next generation to have a better future? Nag-uumpisa yan sa leadership. Do you see them? No. They would like to make their next generation have a comfortable life. Kaya sila nagnanakaw ngayon. Di ba yung tinanong ko kay PRD? Bakit sa tingin nyo, ang daming gustong tumakbong presidente? He was so honest because of the opportunity to amass wealth that can make 7 generations of your people, of your descendants to live a rich life. 7. So, ganun ang opportunity yan. Sabi niya ganyan.
So ngayon, tatanungin mo, galit ba yung mga tao? Hindi nga galit ang mga Pilipino. Dahil kung tunay na galit ang mga Pilipino, nagdadasal ka sa Diyos, sasabihin mo sa Diyos, Lord, parusahan niyo po ang mga corrupt naming officials. Ang gagawin ng Diyos, bababayan sa lupa, bibigyan kayo ng lubid. Ngayon, kung hindi mo alam kung anong gagawin mo sa lubid, hindi ka pa galit, ayaw mo talagang baguhin. Ganun lang kasimple yun. Magbasa-basahin nyo lahat ng history ng iba't ibang bansa, ng mga first world country. Lahat yan, nagkaroon niya ng public tagihan ng mga corrupt. Lahat yan. Walang mintis. Ikaw, Pilipinas na lang siguro ang wala. Correct. At mga corrupt dito, nadidismissan pa ng kaso. Wala nang ganyan. Isang paradahan pak, Ngayon, takot na kayo lahat. Alam nyo, kailangan kasi malaman ng mga elite na ang mga Pilipino, kaya nilang gawin yun. Hanggang hindi nila nararamdaman na kayang gawin yan ng mga Pilipino, walang mangyayari, be. Totoo. Yung ang ganda nung sinabi mo sa tungkol dun sa sacrifice. Because, yung talagang, sige, nakikita natin marami tayo dito na, may pakialam tayo sa bansa, critical tayo, we allot time in order to understand the political landscape of the country, ganyan. But we haven't really reached that level na talagang, sa part ng mga tao, of course, sa level natin, in one way or another, meron tayo sinasakripisyo. Oras, panahon, resources in order to perpetuate yung mga public discussion, pag-usap-usap sa mga ganito, kung ano, yung mga ganyang bagay. But our leaders don't. See, you see House of Representative na Rolex flashing, Birkin bearing, kung ano-anong mga luxury items sa mga nasa katawan nila, are they even willing to sacrifice all those luxury items? Kapag kunwari nagkaroon ng baha, nagkaroon ng pagkalunod, nagkaroon ng mga i-auction nyo yan lahat at ibigay. I mean, have we seen someone like that? No, they will not make that sacrifice. Mababaw pa nga yung sakripisyo na yun eh. Can you see a government official who would really risk their life and limb para sabihin na, ang tawag dito na, kailangan kong gawin to kasi, it has to be done because, ito yung kailangan ng bansa. Like for example, harapin yung mga threats dito sa Pilipinas face to face. Gupuin yung CPP, NPA, NDF, yung mga local terrorists, yung mga local groups na ng violence dito sa atin. Sino yung leader na gagawa nung ganun? Aside from of course PRRD had done that. Pero meron bang iba who's really willing to sacrifice? And that's the reason why the Filipinos love PRRD. Kasi nakita ng tao that PRRD is willing to sacrifice. But sa mga ibang local leaders natin, meron ba? Wale. And you should not accept leaders na hindi kayang magsakripisyo para sa inyo, para sa atin. Hindi nga nila masakripisyo, hindi nga nila ayaw nilang baguhin liquidation by certification. Hindi naman nagagalit yung taong bayan. Bakla kung alam mo, may nagsabi sa akin, diplomat ng Timor-Leste, nung nabasa, do you know what? If this happened in our country, we would have been up in arms. Nagulat nga siya, sabi niya, proud na proud siya dahil may napakulong sila na na minister. Alam mo kung magkano lang ang amount? $5,000. Sabi na, Diyos ko Lord, sabi, balre lang yan. Nag-uusapan natin, 500 fucking billion pesos na nauwi sa bagong Pilipinas Servicio Fair. Di ba? Yung batas ng tupad. Ito pala, isusulat ko pa to, bibigyan ko na kayo ng preview, maluloko kayo ha. Ito, bibigyan ko kayo ng figures ha. Yung tupad, nagsimula yan noong panahon ni PRRD. Okay? This is yung pay for work di ba? Yung pay for work na program. Ano kasi niyan, this actually for marginalized, yung mga natanggalan sa trabaho, transition lang yan, next transition. 2017, alam niyo kung magkano ang budget ng tupad? Magkano? Ito 1 billion. Noong 2018, 2.3 billion. Noong 2019, 5 billion. Noong 2020, 6.7 billion. Pre-pandemic yan. Pandemic,
expected, maraming nawalan ng trabaho, lumobo. 2021, naging 19 billion. 2022, naging 26.5 billion. Pandemic walang trabaho. At ang priority niyan, yung mga nasa enhanced community quarantine. Okay? At ang guidelines niyan nun, 1 person per family. Para even yung pagbibigay ng tupad. Post-pandemic, 2023, bumaba, naging 20.1 billion. 2024, naging 29.5 billion. Kung marami talagang trabahong nandyan, may trabaho talaga bakit ang post-pandemic mo, nasa hindi, mas mataas pa doon sa pandemic levels. Hindi ko lang kung magkano 2025 kasi parang 14 billion lang yung nasa NEP. Alam niyo naman, ang Congress nagtataas. At ang nakalagay sa batas ng tupad, dahil may job contract, SDO ang tupad worker. May job contract. At you are required to work at least 10 days, maximum 30 days, at 4 hours per day. At ang payout, kasi nga government job ito, money, nakalagay talaga sa batas, money remittance, or digital, or diretso sa bank. Nasa batas yun. Kahit yung batas nitong 2023, yung umiira ngayong batas, bakit ka nakakakita ngayon pinamumudbud yan in public, may mga politiko nakalagay sa sobre. Na meron pang pa-concert sabay. May pa-concert pa. Sige nga, hindi yan ang nakalagay sa batas. Wala na silang pakialam sa batas. Walang nagagalit. Si Ping Lacson na nahimik na siya. Nung panahon ni PRRD, galit na galit siya kasi may mga politikon na ginagamit ang tupad para sa ganito, may mga pakaraban, may mga ganyan. Ngayon, hindi na siya nagsasalita. Hindi na siya galit. Hindi na siya galit. Nag-join pa siya doon sa slate. Sa slate? Di ba? Nagigets ninyo? So parang, wala talaga tayong pakialam. Kaya nga, ayaw nilang i-digital ang Pilipinas. Kasi pag dinigital mo ang Pilipinas, digital mo yan. Mas madali nang mag-paper trail. Nung panahon niya ni PRRD, no? Noong 2019, may nabasa ako ng COA, may nafa-flag pa sa digital. Kasi nga hindi unclaimed, mga 4 million. But, you know, what PRRD did, and I think it was a brilliant move noong panahon na, noong pandemic, yung pinadaan niya sa mga remittance center. Yun talagang nasa batas. Kahit 27, kahit pre-pandemic pa, girl. Hindi. Okay. Yun ang, okay. Nasa batas yan. Nasa batas siya. Ngayon, 2024, wala. It's a matter of implementation talaga. Oo. Ito, basta i-post mo to, ha? Nabanggit mo yung Rolex. I-post mo to, girl. Ayan. Right, but this site can't be reached. Ayan, okay. Lumabas na. Okay, let's go. Watch out, top 5 political luxury timepiece scandals. Ayan. 2023. When politicians' wristwatch becomes the center of public attention, chances are it is either hideous or hideously expensive. German Finance Minister Christian Lindner came in for scrutiny after being spotted hiding his Rolex during a talk show last week, sparking criticism that he was trying to disguise his true wealth. But Lindner certainly wasn't the first politician or top official to face blowback over a luxury watch, and he probably won't be the last. Ayan. Magic Macron. Ayan. French President Emmanuel Macron performed a conjurer's trick last month during a TV interview about his controversial pension reform, making his watch disappear. Initially, Macron appeared on the show wearing a watch. Then after some time had passed, his hand disappeared under the table and voila, the watch was gone. Okay. Napanorin natin. Ito. Ayan. Okay. Ayan. So, isang meron siyang watch. Il y a les blocages, il faut pouvoir les lever quand ils empêchent. Ayan, tinakad na niya yung
Tinago sa table. réquisition. C'est pourquoi j'ai Ay, tinago sa table at wala ng watch. Oh, kita mo sila nahihiya. Meron pa sila at least hiya, no? 'Di ba? Oh, alam nilang problema 'yan. Oh, ayan ang dami. Oh. Ayan. In Poland, a close ally of then Prime Minister Donald Tusk was forced to resign in 2013 after prosecutors said he broke the law by failing to declare his ownership of a 5,000 euro watch. Ayan. O, diba? Nag-resign dahil di ma-justify. Kremlin excess. If Macron and Novak's watches ultimately seem kind of a mid-range, well, the Russians really know how to dial things up. In 2020, photos of Russian President Vladimir Putin's spokesman wearing a watch reportedly worth an eye-popping $620 caused a storm. Ayan. 600,000. Ha? 620,000. Ayan. Putin's press secretary makes a toast at a party and goes on camera. He's wearing an $85,000 watch. Noticing it, the deputy defense minister carefully pulls Peskov's sleeve over his watch. Nahihiya sila, no? Girl, yung isa ha, ano yung sa Poland? Anong posisyon niya? Prime Minister. Magkano yung watch? 5,000 euro. Prime Minister yan ng Poland ha, na mas malaki yaman sa atin, Prime Minister. 5,000 euro is 313,000. Issue na sa kanilang 313,000 peso, Prime Minister. Ino-question ng Prime Minister kung paano siya nakabili ng 313,000 pesos na watch. Ngayon, sa Pilipinas, meron kang congresswoman, may congressman ka, ang relo, mas mahal pa sa 313,000 at wala silang pakialam. 2 million. Di ba sino yung may 2 million na watch? Meron kang spokesperson ng Coast Guard. Magkano yung tatlong relo pa lang niya yun? 500,000. 500,000 na. Ito, Prime Minister ng Poland, na iskandalo na sila na meron siyang relong 313,000. Wala na tayong pakialam, be. Wala na silang ganun nakakapal yung pagmumukha ng mga yan. Nagigets ninyo? Dito, nahihiya pa sila si Macron. Ay, putang ina, mahal tong relo ko. Tanggalin ko. Nafo-focus. Sa atin, wala silang pakialam. Can you imagine yung in-expose ko? Sino ba tong, si Chua ba yun? Or yung taga-Tondo? Putang ina, mahirap ka sa Tondo, tapos nakakabili ka ng Patek? Benny Abante? Was it Benny Abante? Pareho sila. Ang choice nila. Si Joe Patek. Ito, Prime Minister ng Poland, na-iskandalo sila sa 313,000 pesos na ito. Eh, ang Patek mas mahal sa 330. Yung isa na nating congressman, 80,000 pesos, ay 80,000 US dollars. Na wala natin pakialam. Kaya nga sabi ko sa inyo, bakit ganyan yung mga Europeans? Kasi nag-aaral sila sa history nila. Dumaan sila sa history, nagkaroon ng revolusyon, sa korupsyon, ganyan. Kaya natatakot sila, kaya sila natatakot na itatago ko to, ganyan. Kasi kaya pumutot ng ulo ng mga to pag napuno itong mga to. Sa atin ba? Ito religious leader, even yung religious leader na Russian Orthodox Church Patriarch Kirill is also a connoisseur of expensive watches. In 2012, online sleuth detected that Kirill's $30,000 gold Breguet watch was airbrushed out of a photo in an attempt to conceal it. But the watch's reflection could be seen in the shiny table at which he was sitting. Ayan, no? Nagre-reflect pa rin. So nagigets yun na? Sa atin wala silang pakundangan. Si Tariela, paano? Nagsa press conference siya, ginaganyan pa niya yung hawak pa niya ng microphone. Oh. Wala na silang pakialam. Wala. Kaya nga sabi ko, no, ang problema natin, values. Unang-unang values, nga, di ba, may sinulat ako, you need a total reformation of values, mag-uumpisa yun sa pamilya, na putang ina ka, may anak ka, tang ina, hindi kita bibigyan ng allowance sa ganyan, paghirapan mo. Kailangan 8 hours school, 5 hours mag-work ka, saka ka makatanggap ng allowance, Spartan living. Eh, itong mga politicians na to, kasi wala silang Spartan living. Kasi mga magulang nila, most probably, mga corrupt. So, ang pera, di ba nagulat nga ako? Di ba nagtuturo ako sa Maastricht University? May Pilipino na nag-aaral, masters. Ay!
anak ng political class. Sabi ko, saan? Bakla, isa sa mga pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas. Sabi ko, paano sila naka-afford? Una-una, wala siyang scholarship. Ikalawa, regular matriculation siya. Regular matriculation. So ang ano niyan. Tapos ano pa siya, ang kailangan pa niya mag-rent, kailangan pa niya ganyan. Tapos pag mag-travel ang pamilya niya sa Europe, first class. Sabi ko, ay putang ina, wala na tong ano, eksena. Tapos ang masakit pa, hindi nag-aaral lang mabuti. At kakamping pa. At nilalait-lait pa ako. May Pilipino siyang kaklase. Sabi niya, yung gaganyanin yan. Ano yan, nagtapos ng magna cum laude sa Leiden, ikaw, hindi ka nga nag-aaral. Tapos galing pa sana ako yung pinag-aaral. Nakigets niyo kung gano'n ka-rotten to the core ang mga tao, di ba? So yun na nga. Ang salary grade 278,000 per month. Since 2023. Siyempre magbayad ka pa ng renta. Magbabayad ka pa ng tubig. Magbabayad ka pa ng ganyan, ng driver, ng staff. So wala nang talagang ano niyan na hindi sila, ang totoo niyan, Colonel Harold, hindi talaga tatakot ang mga politiko sa taong bayan. Simple. Kaya nagbabaka sakali kami at tinatanong namin kayo. Baka sa inyo matakot. Baka sa inyo matakot. Baka sa inyo may takot. Correct. Hindi sila iboboto, sa tingin nyo matatakot sila kung hindi sila iboboto ng mga tao. Hindi sila natatakot niyan. Kasi yung kalaban nila, kakutsaba rin nila. Correct. Yan ang kalakaran. Correct. Lungkot. Ayun. Anyway, Dutertistang Doha, hello. Maraming salamat sa pagkapit dyan sa pwesto mo. Hello, Dutertistang Doha. Sandali, ako yung mamamaalam na mga kababayan. Maraming salamat at ako'y mag-aaral pa. So, good luck na lang sa atin at enjoy nyo na lang ang buhay. Grabe siya. Kung ano man ang mga sasabihin nyo ngayon, asahan nyo na lang na ang next generation is mas maiintindihan ang pinaglalaban. Salamat. Ayan. Thank you, Sas. Ayan. Anyway, ayun. So, tawag dito? Siguro mga 40 minutes, ayan. Mapaakyat ako, bubuksan ko ang tindahan para marinig naman kayo at mga gusto niyo sabihin. At pasensya na doon sa mga umakyat kanina, ha. Binigyan natin ng time si Sas na magsalita at mag-discuss. But anyway, ayan na. Akyat na kayo. At ayan, Tito Cheryl Remetilla, akyat ka na ulit. Ayan. And answer focus natin yung discussion doon sa do you think the military or the men in uniform must act? Should they act to save the Philippines? Ayan. Hello, Dutertistang Doha. Hello po, good evening sa lahat ng mga tagapakinig. Ayun, ang sagot ko dyan sa topic natin ay the Armed Forces of the Philippines, ang pinanggagalingan ng power niya is yung reporting siya, or stated another way, reporting siya sa Chief of Staff, which is who is our President. And ang President, nanumpa siya para i-uphold yung Constitution. So it boils down doon sa mga subordinates niya. So kung ano yung mandates niya, dapat ganun din ang tuparin ng mga nasa baba sa kanya, yung hanggang sa pinaka-rank and file. So kung pag-usapan natin yung armed forces, dapat ganun din ang focus niya, i-uphold ang Constitution. Kanina nabasa ko yung kay Mr. Cabonok. Ano ba siya? Colonel Cabonok. Binisita ko yung profile niya, nagtataka ako, naging follower ako ni Colonel Cabonok. Hindi ko matandaan kung panahon ba ni Duterte kasi medyo posible kasi siya parang spokesperson siya. Okay, so most probably ganun. Tapos tininan ko yung mga post niya, pinaka-latest post na nakita ko sa kanya, tininan ko lang yung pinaka-last na nakita ko, nag-post siya regarding doon sa mga NPA ata, yung ang mga napasuko niya at ang mga isinukong baril ay pinalitan niya ng pang-araro, mga ganon, yung ganong storya.
Okay. Sumagot nga ako dun sa, napasagot ako dun sa post niya kasi kung ganun pala yung yung linya nung niya, yung reasoning niya. So ibig sabihin, hihintayin niyang mamundok yung mga tao bago siya umakto. Kasi yung ginawa niya kasi is restorative yan eh. So dapat maging restorative act yung gagawin ng mga ng mga sundalo. 'Di ba? Dapat preventive. O hintayin mo pang mag-aklas yung mga tao pumunta sa bundok at bumalik yung tiwala nila sa government. Ganun ba yung ganun ba yung linya ng ng thinking niya? Kasi pinapakita niya doon na isa siya sa nagpabalik ng ng mga taong mga makakaliwa or ano ba yun, sino ba yung mga NPA. So parang parang napaka-crooked yung thinking niya, parang hindi ako kumbinsido doon. But to be fair, Dutertistang Doha. To be fair kay Colonel Cabonok, I'm pretty sure hindi naman kasi yan sasagot ng unorthodox. Alam mo yun? Ang sagot niyan parati is kung ano yung official na sagot nila, which is, syempre hindi nila pwedeng kontrahin ng gobyerno, syempre hindi nila po pwedeng kinembot, ganyan-ganyan. And yung ginagawa nila na yung sa yung sa mga rebelde ba yung sinasabi mo, yung pinapalitan nila ng ang pang-araro. Parang gano'n, plow. I think it's just an implementation of the current program. So, yun kasi yung current program ngayon, laban dun sa mga insurgent, ganyan-ganyan. So, kumbaga parang ini-implement lang niya yun. So, hindi naman talaga yun yung parang bagay na, parang ginagawa niya on his own. But, I am with you doon sa, kasi the question is kumbaga parang, this is posed to the military as a whole na yes. Kung kayo kung hindi nyo kaya, bakit nyo ina-expect na kaya namin? Kami wala namang kaming hindi nga takot yung mga politiko sa amin eh. 'Di ba? And actually sa totoo lang, hindi naman talaga kailangan sumagot ni Colonel Cabonok do sa question. The question is really for the men in uniform to really reflect. Are you Pero going to, yes. because they are in a position to really change the game. Are they going to seize that? Or they're just going to go along with it? Diba? Naalala ko sa nung time ni PRRD. He keeps on mentioning na kayo ang magiging tagapagtanggol ng constitutional rights sa mga tao kapag wala nang natitira. Di ba parang gano'n, may sinasabi siyang naalala ko sa mga speeches niya, always consistent siya. So he's referring to the policemen and the armed forces. Consistent si PRRD yung last time sinabi rin niya, yung interview niya ng pinaka-recent. Hindi ko nakakalimutan yan kasi binigyan niya ng binalik niya yung honor ng nawala niya tayo, naging eroded niya yung paniniwala natin sa kanila yung mga pulis. So ibinalik niya yon. Hindi kasi nagre-resonate yung sa loob ng puso ni Cabonok. Nagre-resonate sa kanyang the way na sumagot siya mag-post ng kanyang, I don't know, siya ba ay isa sa tawag dito, yung taga voice out nung current admin na gusto niya palabas or something for the sake na maging mabango siya, or binibigyan ko siya ng benefit of the doubt. Siguro kung ako yung nasa posisyon nung time na yun, mag-iisip ako kasi mawawalan ako ng trabaho, pati yung anak ko, anong gagawin, anong kakain. Siguro I will choose the less evil siguro. He's doing what he does because he wants to preserve his job. Yes. Yun yung question na if you want us to sacrifice, can the men in uniform also sacrifice? Kasi yung men in uniform, syempre parang trained sila to sacrifice. I am not saying na dispensable yung buhay nila or what. It's just that I hope that they also understand the dire situation that we have. And I think if we are going to, let's say, convince the men in uniform, kailangan rin nating ilatag yon sa kanila na, mga sir, mga ma'am, kasi po ganito po ang sitwasyon natin kaming mga normal na Pilipino, hinahain na kami sa gera, may magagawa ba kami dyan? Kaming mga normal na citizen, pinapaboto ninyo, tangke na may nangyayari ba sa eleksyon? Something drastic must happen. Now, who is going to protect us at the end of the day? At the end of the day, who's going to protect us from these corrupt officials, from this corrupt government? After all, you swear to protect us. Diba?
Yes. Ayan. In fact, napabasa ko ulit sa sa duties and responsibility ng member ng isang armed forces dahil hindi naman sa it is a fact ako ay anak ng isang sundalo. So medyo nasasaktan ako doon sa mga I don't know, he may not be the representative of the whole armed forces siguro. Hindi ako naniniwala, meron pa rin diyang mga straight at I'm not pretty sure. I think marami lalo na kapag mga hindi siya, he doesn't represent. Kaya yung mga taong medyo nagalit doon sa armed forces ay wag niyong lalahatin kasi hindi ako naniniwala representative of the whole siya. Naniniwala akong marami pa rin ang mga magtatanggol at maghahapol sa constitution natin. At bilang isang anak ng isang sundalo ay naniniwala ako marami diyan ang hindi crooked. Siguro pwede pang mangyari yan sa mga kapulisan, pero sa mga sundalo never yan kasi sila yung itinataya yung buhay nila. My father, he was assigned in Mindanao. Yun ang pinaka-war torn area panahon ni Marcos, kaya masyadong makamarcos siya. Kasi time nila yung masyadong binigyan sila ng pagkakataon, inasikaso, binigyan ng mga ammunitions, lahat binigyan sila para mapalakas, mabalik yung nila, yung ang tawag dito, yung kumpiyansa, ipaglaban yung yung pagtanggol yung mga ang citizen, ang bansa natin against doon sa mga kumakalaban. So ang Kabunok is just a inisip ko is just a rotten tomato among good ones. So yun lang naman ang gusto kong sabihin. Ako hindi ko ma-judge si Colonel Harold tungkol sa niya, kung siya ba ay rotten o hindi, but I think what he's doing right now, yung kanyang nonchalant na answer, it is actually is disheartening. However, to be fair kay Colonel Kabunok, alam ko na hindi naman talaga siya magsasabi ng something that is very edgy and very kasi he's holding a position right now, and if there's going to be some edgy moves on the part of the military, it is something that they're not going to announce, I'm very sure. So kumbaga parang bigyan natin ng benefit of the doubt. Ang importante, the message is communicated to them. Yes. The message is communicated to the men in uniform. And it's up to you to reflect on our sentiments. Diba? Tingin ko pinag-iisipan na yan the whole night yung mga pinag-ano niya. Ano yung naging impact doon sa Dutertistang Doha, marami kasing nakapila. So kailangan... Sige po, salamat po. Yan lang po. Okay, sige po, bababa na ako. Maraming salamat. Okay, sige. Thank you. Ayan. Okay, hello, sir. Hello, ma'am. Good evening. Good evening. Ayan. So, ilimit natin yung discussion natin doon sa topic. So, ikaw, ano masasabi mo? Should the men in uniform act to save the Philippines? Sa akin, ma'am, should. Yes. Yes, dapat. Mm-hmm. Kasi po, ma'am, actually, itong men in uniform, ma'am, nahahati sila sa dalawang sides eh. Mm-hmm. Sa both AFP pati PNP, nahahati sila sa officer side at saka sa enlisted side. Nasa side po kasi ako ng enlisted men, so kami po kumbaga yung damdamin natin na gusto nating i-save yung Philippines sa corruption. Nandun po ako, pero ewan ko sa side kasi itong mga enlisted men, ma'am, serve as a backbone po ng organization. And yung mga officers serves as the brain. So kapag hindi sumunod itong mga enlisted men, maaari silang makasuhan ng insubordination, mutiny kung sakali, ma-court martial, and then makulong, and then ma-demote, posibleng maalis pa sa trabaho. Kaya po hindi ko rin masisi sila, yung mga sundalo, ma'am, na hindi pa sila nagre-react ngayon kasi po syempre may mga pamilya rin yan sila. Understood naman yan. Pero kailangan talaga i-serve, kaya lang nakabound nga po sila sa oath na tinik nila bago sila maging sundalo. Yun lang po yung Thank you, sir. Well, I'm very sure na meron talagang mga very sympathetic and very nationalistic na mga men in uniform natin. Yun nga lang, syempre, first, they do not want to parang sacrifice their career ng ganun-ganun lang. But I believe and I know that there are some talks that are going on. Kumbaga, meron din talagang tumataas ang kilay sa mga nangyayari, merong nagtatanong, merong ganyan-ganyan. Ang question is, how strong is that movement within? Diba? How strong is the sentiment of the kasi kagaya nga ni sir, siya mismo aminado siya na
siya kahit nandun siya sa hindi siya masaya sa nangyayari. And I'm pretty sure hindi nag-iisa si Sar. Ayan. Sar, ayaw kitang mabuko, ayaw ko na kitang patagalin pa. At alam ko na maraming nagmamanman dito sa live na to. Ayan. So, punta na tayo kay Bisaya. Miha, Sar. Ayan. Hello, Bisaya, Mi. Po. Ayan. Go ahead. Doon tayo po sa kung ano yung sa if the military in favor pa kung should the men in uniform act to save the Philippines? Yes po. Parang narinig ko yan kay Attorney Trixie. I think Article 3 ba yun? Nalimutan ko siya. Article 3 something like yung parang I don't know, Article 2 ata yun? Section 3, yes. 1987 na parang yung civilian authority parang siya yung at all times supreme, di ba po? Parang tama po ba? Over the military, parang something like that. So, nasa Constitution po talaga yan. Base sa narinig ko kay Attorney Trixie. At saka, well, sa akin lang po, kung wala, kahit di ko man narinig, dapat po talaga mag-step in. Especially kung meron ng mga, ano yun, yung mga hard reasons, yung mga in-expose nila, Miss Maharlika po, di ba? Yung mga, ano ba yun, yung mga, like yung mga ISAF, at saka yung mga, yung kay Martin, yung mga, ano ba yun, yung heavy luggage, something like that. At saka, sorry, marami mga corruption at saka yung pagpapahamak sa atin sa China parang Actually, ang ginagawa ng mga men in uniform kasi since hindi sila makapagsalita directly, ang nagsasalita yung mga retired. And I think yung kaya yung boses ng mga retired, importante yun eh. Kasi I think that's the voice of the current of the current of the current men in service. Dahil hindi makapagsalita yung mga nasa current. Therefore, kailangan ang nagsasalita yung mga retired. So tingin ko merong malaking relationship yan. It's really a matter of number, no? Gano sila karami doon na talagang tsaka yung sige, parang yung kuan po, yung parang pinaka-nakuha kong punto ko lang habang nakikinig din sa inyo at saka sa iba-ibang vloggers like kung merong mostly kung dapat magka-come in na yung military to step in actually kung meron talagang direct violation ata. Narinig ko ata rin kay PR dito na direct violation sa Constitution. So, normally ano ba yun? Like, parang na-hit na naman ata nila lahat yun. Kung baga na-checkmark na violation of like Bill of Rights ata, diba? Madami ng mga instances siguro. Sa mga vloggers, narinig ko, maraming mga violations of like free suppression of free speech, press, and ano ba yun, assembly. Ang dami na sa mga maisog pa lang. Isa ako sa mga nakasubaybay doon sa live niyo doon sa saan ba yun? Yung sa lugar niyo, Miss Joey, yung parang hindi natuloy yung maisog something like that. Bulacan, oo. Diba? Suppression of free speech na yun, press and assembly, at saka yung mga, for sure, meron ding mga instances of, ano ba yun, mga detention. Ano ba yun siya? At saka, wala naman sigurong torture. Wala pa yung mga ganun ata. Pero, meron nang, isa na yun sa Bill of Rights lang yun. Parang isa Bill of Rights lang, ang dami ng mga sub na mga nakuha nila, diba? At saka, yung rule of law pa lang, di ba? Yung ano pa yung isa na sinabi ni Attorney, power, usurpation of power. Isa din yun, apart from Bill of Rights. So, parang nadami ng checkmark na direct, di ba? Ang dami naman, direct violation of the Constitution. Ang dami na checkmark, parang bakit hindi pa rin? Corruption of elections. Nangunguna dyan yun sila Glenn Chong, Attorney Glenn Chong, di ba? Bakit hindi direct na yun? Direct na yun na kumakalaban or violation sa Constitution, corruption of election, electoral fraud, at saka ano pa ba, pinakakuan talaga is violation of yung national sovereignty natin. Ang dami na rin doon, ang dami na rin checkmark doon. Kumbaga, because of this, sana, ano na, no? At saka yung pinaka-measure, executive power, yung mga imbalances sa executive power, mga authoritarian actions. Another category na naman to na sa category pa lang na to, ang dami nang na-check. Abuse of mga emergency powers ng president siguro. At saka pinaka-nangunguna sa lahat ata, massive corruption, plundering issues and state resources. So illegal use of mga still the same, public funds. So, tsaka encompassing sa lahat, human rights talaga. Parang, yun. Kaya parang, these are all should be enough reason for them to act. Ang dami na, ika-categorize mo lahat, and then bawat category, ang daming check doon sa baba nun. Parang, bakit hindi pa rin okay, na narinig ko rin, na parang, meron kasing parang tayo yung pinaka first layer daw, parang, ano ba yung intindihan ko? First layer ata is like,
kung corrupt ang government, parang ang first layers like ang legislature at saka mga tao at saka judiciary. Para bang primary guardians ata yun. Primary guardians ng constitution is judiciary, legislature, and people, tayo mga tao. Pwede tayong magkaroon ng civic engagement or mga peaceful protest. Yun ata ang parang pinaka-first ata na inaantay nila. Kung ma-exhaust nyo na lahat yun, then saka kami mag-come in. Pero what if yung all mechanisms fail? So what I if think that's the the ano, situation I becomes think that's the ideal situation, Bisaya me. If and I agree with that for a very long time. I also agree with that na in an ideal situation, I cannot demand the men in uniform to really act to save the Philippines. But come to think of it, if we're going to take into consideration the real power of the people, o mag-rally tayo, magprotesta tayo, bumoto tayo, and yung all the things that we can do, sa uri ng gobyernong meron tayo ngayon, may nakikinig ba sa atin? Diba? Sa uri ng gobyerno na meron tayo ngayon, may nakikinig ba? In fact, kapag ka ikaw, critical ka pa sa gobyerno, magugurgur ka pa. Diba?